Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka with evidence. Ano ito mga pasabog ni Zasro Gando Sasot? At itong si Yumi Santiago. Oo mga kabibig, kung saan grabe mga kabibig. Meron silang binulgar, pinasabog na issue of the year daw ito, na di umano'y anak ni Senator Lito Lapid sangkot sa isang iskandalo. Pinangalanan ni Yumi Santiago na si Maan Lapid, mga kabibig, na sangkot ito sa mga pogo-pogo-pogo. Risa Hontiveros, pinatakas nga ba ang mga pogo na mga nasa kote? Naku po mga kabibig, ito ang interview ni Sas Rogando Sasot kasama si Yumi Santiago para meron silang binulgar. Depende na sa atin kung maniwala tayo or hindi. Ito na ang latest lebak-lebak with evidence mga kabibig. Kayo na ang bahalang humusga mga kabibig kung totoo man to or hindi. Pero sabi ni Sas Rogando Sasot, yung mga na-mention na mga tao ay pwede namang silang magbigay ng kanilang opisyal na pahayag. So, eto na kabibig, manood tayo. Sinuting. Ngayon, may sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na pogo. Oh. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Maan? Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Oh, sino ka? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Head ng Clark. airport. Siya mismo ang head ng airport. And then naging kaibigan ko siya for how many years? Nung time Ilang years? na down pa siya. Siguro Ilang years? as hanggang 18, 19, 20, almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Sandali lang Yumi. Meron ka bang ebidensya na magkaibigan kayo ni Maan? Madami. May pictures ka ba? May pictures ka ba ni kayo ni Maan? May ganyan? video na umiinom pa kami. Yung, alam mo, yun yung as in magkakasama kami talaga. May video. So, pwede mo ba ipadala sa akin to ngayon sa aking Facebook para makita natin, no? Kasi kailangan kasi alam mo sa Senate hearing, sa congressional hearing, kailangan ng mga ganyang ebidensya, no? So, pwede mo bang ipadala sa akin to ngayon sa Facebook habang para maipakita natin to? Para may nasa phone ko pero I don't know if ma-retrieve ko sa Facebook. Hindi, I'm not so sure. Nandito kasi. Ay, hindi, ganito na lang. Kung nasa phone mo, ipakita mo na lang sa camera. Pakita mo na lang sa camera yung ito ba phone mo to? Phone mo ba gamit mo? Okay. So, ipapadala mo na lang to sa akin mamaya. Ano lang to? To follow na lang to mga To follow. Filipino people. Okay. So, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes. Oh. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinunod ko siya ba? Wala po akong ganon. Yung mga senador at siya talaga. Si Maan Lapid na head. Paki-fact check nga kung si Maan Lapid ngayon ang head ng BI. Automatic fact checking tayo mga friends, ha? Kasi mamaya ini-etos lang tayo ni Yumi Santiago. Siya ba ang head? Siya ba ang head? Okay. Uy, madami nakakilala sa akin sa viewers. Nakita ko, Umaming kayo. Pagtatampaling ko kayo, maming kayo. Okay. Yung mga gustong umakyat na mga taga-BI na sukang-suka na, sabihin nyo, ha? May mga nakikita kami. Okay. Okay. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Oh. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Nako! Okay. So ang Maan Lapid
na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Na si Maan Lapid, gusto ko lang i-clarify sa iyo, Yumi, si Maan Lapid ay naging kaibigan mo dahil ito ay isa sa mga nagpapahula sa nanay mo. Yes. At marami kang buong pamilya niya. Buong pamilya niya. Nagpapahula sa nanay niya. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang, kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil, proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Oh. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, paano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya wait lang. Wait. Risa Hontiveros? Hindi pa sandali lang Kasi alam mo, Yumi, kasi ang karamihan ng ating mga viewers, wala kasi silang alam sa mga terms na ganyan. Okay. Ngayon, kailangan din namin kasi layman's term natin. Una kasi, ang tanong namin kasi, sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng investigation, proper investigation. Incident report. So, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi siya English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. 3 aircraft. Tapos 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatak ng visa. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait. Ito ang klaro. Yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun naglalaro kasi siya dun. I can't remember. Pero kasagsagan siya ni Alice. Hearing. Ng hearing ni Alice Go. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft. Wow. Sa Taiwanese. Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Wag na. Di ba wag na? Pero kailangan limaan nyo. Kasi, ganito yan, friend. Iisa kaming grupo, solid group namin before. Kaya, kung anong nangyayari sa kanya, as in talagang magkakasama kaming nalasing, umiyak. Alam mo yun, yung talagang pinaka-down ng panahon ng buhay niya, kami ang kasama niya. Kaya, kilala ni Maan yun. Alam ni Maan yun kung sino-sino lang kami sa buhay niya nung panahon na yun. Okay. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush.
Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. Oh. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking ewan ko kung mabubuksan ulit, pero I think January din nagkaroon ng tawag dito, raid ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami na din. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niyo si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport may mga bureau, ng BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga ganito. Papasok, tapos tatak, gano'n. Ganon. So may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 each. 20,000 pesos. Oo. Grabe. At dalawa kayong nanay niyo. Yung nanay mo saka ikaw talaga, kayo talaga ang mabongga. Kaya next time, wag na kayong mag-divulge ng issue sa mga manghuhula. Dahil may konsensya po ang mga manghuhula. True, hindi kayo magsinungaling. Ang mga manghuhula ay may konsensya po. No? Okay. So ngayon, ito si Maan Lapid. Ikaw nagsabi niyan, si Maan Lapid, na sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang 20,000 ang pamimili. Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kumbaga, aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Oh. Hindi kasi nasiyahan Nakulangan. yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Oh. Yun ang main concern talaga doon. Parang yun ang main concern, kaya ito ay kumalat dahil Yes. 20,000 lang ang ibinigay doon. Okay, kaya syempre kakalat talaga yan kasi gagawin mo na lang din na masama, tapos binigyan mo diba? binigyan mo ng 20,000. Tatapalan mo na lang, binigyan mo ng 20,000, magi-explode talaga yan. Actually, kahit bigyan mo na malaki yan, magi-explode pa rin yan kasi syempre pag yayabang mo, ibinigyan ako ng ganito. So, kung ayaw mong magkaroon ng explode, huwag kang gumawa na masama. Ganun lang kasimple yun. Hindi ba? Kaya ikaw, Yumi, sinabi mo doon, maganda yung pagkakasabi mo noon na mas nanaisin mo nang nandyan ka sa bahay, inaalagaan yung anak, kaysa niloloko mo ang sambayan ng Pilipino. Tama. Galing ba sa puso yan, pagkakasabi mo yan? Oo. Talagang dumating na yung time na naiiyak na ako sa sitwasyon natin sa Pilipinas kasi si hubby is foreigner. Alam mo yun, yung may discrimination talaga pag ganyan ang bansa mo. Yung gano'n. Parang, gano'n. What happened to your country? Gano'n. So ako naman, wala akong choice kundi sabihin lang na kumbaga, in my own way, at least sabihin ko na lang sa mga nagtitiwala sa akin na ito talaga yung mga experience ko sa government kasi nga, yun nga, nagtrabaho din naman ako sa government before. Sabi ko, turning point na ng buhay ko na it's now or never, mamatay man ako, at least nagawa ako sa sambayan ng Pilipino. Ganun. Yun yung naisip ko. No? Ayan, thank you, Yumi. So, babalik tayo sa kwento. So, meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. Oh!
So, kailan naka-address sa kanya? January, December, No. or yung hearing niya? Last year pa. Kasagsagan din ng Pogo yun eh. Yung Hearing pa niya, nung hearing niya kay Oo, Alice mga Go. hearing, oo. Kaya ang nangyari, sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra Ong, kay Alice Guo, di ba sabay-sabay biglang na-stop na? Yun na yun. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Agoy ko eh. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka yan eh, ganito yan. Sa BI kasi meron yan tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI scenes. Kasi syempre, alam mo na pa, may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan. Kinukwento. So ngayon, yung email thread na yun, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung point ni Maay na yung manifesto dinala na dun sa Senate. Ganun. May ganun na kwento hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Ooh. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Sandali ganito. Wala. Sandali lang Ito po ay hihimayin natin ng masinsinan ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Of course. Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Bakit? Wala na. So, biglang, na siya, nabansagan na siya na untouchable. Wow. Sa Clark. Untouchable. Bakit? At ang sa BI, alam nila na, kasi nag-request noon ang Senado ng manifesto, di ba? So, pinadala na doon sa tanggapan ni Risa Hontiveros. Ang manifesto po ito ay listahan ng mga Taiwanese, halo-halo pero majority ay Taiwanese na Pogo. At pinadala ito kay Risa Hontiveros sa kasagsagan ng hearing niya. Dumating sa mesa, syempre nagpanik si Maan Lapid dahil siya ang head ng Clark. So nagpapanik ba sila sa BI noon na papunta na sa Senado ang manifesto? Feeling ko siya lang. Kilala ko siya eh. Iiyak lang yun eh. Walang lakas ng loob yung iyakin yun. Mas malakas ang loob ng jowa. Okay. So ngayon, dumiretso-diretso doon. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Hontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. Bakit? So ngayon, dahil si Senator Risa Hontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. Yun lang naman ang alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Sandali. Kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkabarkada si Senator Risa Hontiveros sa Senator Lito Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Hontiveros. So pero, parang I would like to clear naman kahit na sino ang nakakakilala, every time na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi nilang sinasabi is napakabait kasi yun naman ito para sa katotohanan lang. Ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. So maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Posible. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Or kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganon ginagawang anak, syempre tatay ka, ayaw mo namang mapahamak yung anak mo. Tsaka minsan twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kilala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali talagang mali. Sasabihin niya, Menard mali yan, ganon. Mark mali yan.
Ganon siya. Nakita ko So, na pwedeng siya. ganon. So, pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa Pwedeng ni hindi alam Maan. ni Lito Lapid. Pwedeng Maaari. hindi, pwedeng, oo. Pwedeng alam din. Ayan. Pero ang manifesto ay huling napunta kay Senator Risa Ontiveros. Manifesto ng mga pinapasok ng mga POGO workers na galing sa iba't ibang lugar, pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So ngayon, So yun mga kabibig, yun ang nangyari, yun ang the content, kung ano ang laman ng eksplosibo na pinasabog ni SAS at saka ni Yumi Santiago, mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito? Nabuhay ulit ang istorya ni Pogo? Totoo kaya yung mga bintang ni Yumi Santiago, mga kabibig? May alam kaya nito si Senator Lito Lapid at ang kanyang anak na si Maan Lapid? At bakit nga ba natigil ang Pogo pag-imbestiga? Tapos last time kinokonek nila kay Duterte. Duterte ang dapat ma-blame tungkol sa Pogo, pero ngayon may mga lumalabas na istorya. Sabi nila ang backdoor daw ng Pogo ay sa Mindanao. Na ngayon parang nasa Clark. Ay naku. Ano ba talaga, kuya? So dapat sana meron pang mga lumalabas na mga tao para magbigay ng impormasyon hinggil dito. Pati si Atty. Harry Roque na nadali dito, na napasama ang imahe ni Atty. Harry Roque dahil sa Pogo na ito. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. At maghihintay tayo sa mga update nito. Si SAS Rogando Sasot ang nagpasabog kasama si Yumi Santiago tungkol dito. Yun lang po mga kabibig. Bye everyone. See you next time.